Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Meron po tayong kasabihan, what you do not know will not hurt you. Kung anong hindi mo nalalaman, hindi ka masasaktan. For example, meron tayong kaibigan, pinagchichismis tayo sa likod natin, pero hindi natin alam, di tayo masasaktan, di tayo maapektuhan. What we do not know will not hurt us, pero maaari nating gawing more positive yung kasabihan na ito. In the sense na, kung anuman ang ating nalalaman, tayo ay nababago at naaapektuhan. Ulitin ko po. Kung ano yung ating nalalaman, tayo ay nababago at naaapektuhan. For example, sa mga estudyante, meron kayong nakaset, sabi ng teacher nyo, meron kayong long test next Tuesday. Siyempre, alam natin na may long test, anong gagawin natin? Kailangan mag-review para pumasa. Kung ano yung ating nalalaman, tayo ay nababago at naaapektuhan. Sa atin pong ibanghelyo sa araw na ito at sa pagdiriwang natin ngayong linggo, ay ating ginugunita si Jesus bilang mabuting pastol. Ang pagiging mabuting pastol ay isa sa mga pagsasalarawan kay Jesus na noon pa may nire-recognize na ng mga mananampalataya. Kaya nga sa mga tagong mga lugar before, kasi hindi naman ganun kahayag po yung pananampalataya before, because of persecutions, sila ay naggawa ng mga drawings dun sa mga tinatawag na catacombs o mga underground cemeteries. At doon nakalagay, prominent ay Jesus the Good Shepherd. Ibig pong sabihin, ay merong kahulugan ang pagiging mabuting pastol ni Jesus sa mga mananampalataya noon at sa mananampalataya din ngayon. Kaya nga ito yung nais kong tignan natin, ipaalala natin sa ating sarili, paano nga ba naging mabuting pastol si Jesus? 3 bagay. Una, sabi ng ating ebanghelyo, ang mabuting pastol, nakikilala niya ang kanyang mga tupa. Ulitin ko, ang mabuting pastol, nakikilala niya ang kanyang mga tupa. Pag sinabi na nakikilala, ito'y hindi lang sa parang, kumusta ka? Ako pala si Father Kaloy. Ano pong pangalan nyo? Magkakilala na tayo. Masyadong shallow yung pagkakakilala. Pero hindi eh. Ang pagkakakilala ng mabuting pastol na si Jesus sa kanyang mga tupa ay malalim. Kasi kung titignan natin, babalikan natin yung ibang bahagi ng ebanghelyo, ano ba yung sinabi doon? Na kahit yung bilang ng hibla ng inyong mga buhok ay alam ko. Sa makatuwid, alam ni Jesus bilang mabuting pastol, ang bawat isa sa atin at ang pagkakakilala ay malalim, personal, merong koneksyon. Kaya nga yung isang salmo na ginawang kanta, bagamat ito ay ginagamit sa mga burol o kaya sa libing, pero ito'y pagpapaalala sa pagmamahal o pagkakakilala ng Diyos sa atin. Ano po yun? Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman, sa aking palad ang iyong pangalan. Hanggang doon na lang po kasi baka maiyak na tayo pag kinanta natin lahat, no? Pero doon pa lang sa mga linya ng kantang ito o ng salmo na ito, ipinapakita kung gaano kalalim yung pagkakakilala ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Nakaukit kailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Anong klaseng pagkakakilala yun, kundi isang napakatibay na pagkakakilala. Kaya nga ito'y
will point out to the second point or pangalawang katangian ng isang mabuting pastol. Ano po yun? Na ang mabuting pastol, inaalagaan niya ang kanyang mga tupa. Inaalagaan, alaga. Anong ibig sabihin ng pangangalaga? Ang isang taong nangangalaga sa isang, for example, isang tao din, o kaya animal, or kung anuman bagay, ay isinasaalang-alang at ginagawa niya ang ikabubuti ng taong yun. Yun yung pangangalaga. Kaya nga kapag ang mga magulang inaalagaan ng kanilang mga anak, ano yung ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga bagay na para sa ikabubuti ng kanilang mga anak, hindi ikapapahamak. At ang pangangalaga, naandun yung presensya. Hindi yung pagsasawalang bahala. Kaya nga yun po yung kabaliktaran para sa akin po ng pangangalaga, kasi nandun yung presensya, nandun yung meron kang ginagawa vis-a-vis with pagsasawalang bahala. Pag minawalang bahala natin ang isang bagay o isang tao, ibig sabihin, anong pakiko? Wala akong pakialam, pero hindi eh. Ang mabuting pastol, inaalagaan ang kanyang mga tupa. At yun yung relationship ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Merong pangangalaga kasi alam niya yung ating kalakasan, alam niya yung ating kahinaan, alam niya yung mga pangangailangan natin. And aside from that, which bring us to a deeper relationship with Jesus, the Good Shepherd, ang isang mabuting pastol, kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi parang nung sa upahan, na kapag nandyan na yung asong gubat, ay, kumakaripas ng takbo. Bakit? Ay, wala naman kasong relationship sa mga tupa. Pero hindi. Ang mabuting pastol, merong deep relationship sa kanyang mga tupa, inaalagaan niya, at kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya nga, lagi nating pinapaalala ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-antanda ng krus. Maliban doon sa Santissima Trinidad, ang hugis ng krus pinapaalala sa atin ang krus na kung saan naipako si Jesus at doon niya inialay ang kanyang buhay. Kaya nga sinasabi din doon sa kanta, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Ang pag-aalay ng buhay is the greatest and highest expression of love. At ganun yung pagmamahal ng mabuting pastol sa atin. Okay, fine. Yun yung pinapaalala sa atin. Alam natin na si Jesus ay mabuting pastol, nakikilala tayo, inaalagaan tayo, at kayang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Pero balikan natin yung sinabi ko kanina. Kung ano yung ating nalalaman, tayo ay nababago at naaapektuhan. Ano ngayon yung response natin sa pagkakaalam natin na si Jesus ay mabuting pastol? Yun yung tanong. Yun actually yung mainam na tignan natin sa ating mga sarili. Kasi kung palasimba tayo, nakikinig tayo sa mga pangaral, paladasal tayo, pero wala namang epekto sa buhay natin, kundi kuminsan para tayong yung hi-hi-hi-hi, hi-hi-hi-hi. Alam niyo yan. Hindi ko na pwedeng sabihin. Pero yung istorya kasi noon ay meron daw isang ale, nagdadasal ng rosaryo, at kanyang pinapara yung sinasakyan niya, pero sabi ng driver, dun lang po dun sa tamang babaan, abay, mura ng mura yung aling nagdarasal. Nasaan yung pagbabago dun sa ating ginagawa? Nasaan yung pagbabago sa ating nalalaman?
merong hint ang ating Panginoong Jesus na binanggit sa Ebanghelyo. Ano po yun? Ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig. Tayo po ba ay nakikinig sa mabuting pastol?